Malamig na ang sabaw ng sinigang. Ito ang unang bumungad kay Sandra nang tignan niya ang hapagkainan na kanina pa niya inayos. Ang paboritong ulam ni Sebastian, ang paborito niyang alak, at ang dalawang kandilang unti-unti nang nauupos. Lahat ay tila nakikiramay sa katahimikan ng bahay. 12:00 na ng madaling araw. Lumipas na ang kanilang anibersaryo. 10 taon. 10 taon ng pagsasama, pero ni anino ng asawa niya ay wala. Napaupo na lang si Sandra sa tapat ng malamig na pagkain. Parang may kung anong mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na na-late si Sebastian. Meeting, overtime, emergency sa site. Kabisado na niya ang lahat ng dahilan. Pero iba ang gabing ito. Iba ang bigat ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang text. Walang missed call. Tinawagan niya ito ulit. Ring, ring. Cannot be reached. Ibinaba niya ang telepono. Ang kaninang pag-aalala ay unti-unting napalitan ng isang kutob. Isang masamang kutob na pilit niyang itinataboy sa kanyang isipan nitong mga nakaraang buwan. Ang amoy ng pabango na hindi sa kanya. Ang mga resibo ng restaurant na hindi naman nila kinainan. Tumayo si Sandra. Hindi siya makakapaghintay lang dito habang nilalamon siya ng sarili niyang mga hinala. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng bahay. Ang gabi ay tahimik, pero ang isip niya ay nag-ingay. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Sebastian sa Makati. Baka nga may emergency. Baka nga nagtatrabaho lang ito para sa kinabukasan nila. Baka mali siya. Pero pagdating niya sa parking lot ng building, gumuho ang lahat ng baka. Sa utak niya, nakaparada doon ang itim na SUV ni Sebastian. Hindi ito nasa designated slot ng kumpanya. Nasa tago itong parte ng parking area, malapit sa exit, at hindi ito nag-iisa. Sa loob ng sasakyan, kahit madilim, kitang-kita ni Sandra ang dalawang anino. Nakabukas ang ilaw sa loob ng sandali. Siguro ay may nagbukas ng pinto. At sa segundong iyon, parang huminto ang pagtibok ng puso ni Sandra. Si Sebastian at isang babae. Napapikit si Sandra. Ang kamay ni Sebastian, ang kamay na nangakong poprotekta sa kanya sa harap ng altar 10 taon na ang nakakaraan, ay banayad na humahaplos sa pisngi ng babaeng iyon. Si Kyla, ang bago at batang sekretary ng asawa niya. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib ni Sandra. Gusto niyang bumaba ng sasakyan. Gusto niyang kalampagin ang bintana ng SUV at sumigaw. Gusto niyang hilahin si Kyla palabas at sampalin ito. Pero nanigas ang buong katawan niya. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak ng walang tunog. Ang sakit. Sobrang sakit na parang hindi na siya makahinga. Sa halip na gumawa ng iskandalo, pinaandar niya ang kanyang sasakyan. Umatras siya. Tumakas siya na parang siya pa ang may kasalanan. Bumalik si Sandra sa kanilang bahay. Sa bahay na puno ng mga alaala na biglang naging kasinungalingan. Umupo ulit siya sa hapagkainan. Sa tapat ng malamig na sinigang. Sa tapat ng natutunaw na kandila, hinintay niya ang pagbukas ng pinto. 1 oras, 2 oras. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sebastian. Amoy alak siya, pero maayos ang bihis. Nang makita niya si Sandra na nakaupo sa DILM na may sapat lang na ilaw mula sa poste sa labas, tumigil siya. Nakita ni Sebastian ang malamig na pagkain. Nakita niya ang baso ng alak na hindi nagalaw. Pero hindi siya mukhang guilty. Mukha siyang iritado. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Mantia habang niluluwagan ang kanyang kurbata at ibinabato ang briefcase sa sofa. Tinitigan siya ni Sandra. Ang mga mata ng asawa niya, wala na ang init. Wala na ang pagmamahal na dating nandoon. Parang ibang tao ang nasa harap niya. "Happy anniversary, Seb." Basag na tinig na bati ni Sandra. Pinigilan niyang garalgal ang boses niya, pero tumulo pa rin ang luha sa kanyang pisngi. Natigilan si Sebastian. Tumingin siya sa kalendaryo sa dingding, tapos sa pagkain, tapos kay Sandra.
Tipid na sagot nito. Walang yakap, walang halik. Nakalimutan ko. Sorry, marami lang talagang trabaho. Trabaho? Mapait na tanong ni Sandra. Tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay na nakakuyom sa gilid ng kanyang bestida. Trabaho ba ang tawag sa pakikipaghalikan sa parking lot ng opisina mo? Nanigas si Sebastian sa kinatatayuan niya. Ang buong kwarto ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Hindi siya sumagot agad. Ang inaasahan ni Sandra na pagtanggi o pagpapaliwanag o kahit anong kasinungalingan para lang pagaanin ang loob niya ay hindi dumating. Sa halip, bumuntong hininga lang si Sebastian. Isang malalim at pagod na buntong hininga na para bang siya pa ang biktima. Alam mo na pala, sabi nito sa mababang boses. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sandra. Walang takot. Walang pagsisisi. Mabuti naman. Para hindi na ako mahirapang magpaliwanag. Parang sinampal si Sandra ng katotohanan. Mas masakit pa ito kaysa sa nakita niya kanina. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Sandra. Ayoko na, Sandra. Mabilis at malamig na sagot ni Sebastian. Pagod na ako. Hindi na kita mahal. Si Kyla. Siya ang nagpapasaya sa akin ngayon. Siya ang nakakaintindi sa akin. Napahawak si Sandra sa gilid ng mesa para hindi siya matumba. Ang dali lang para kay Sebastian na sabihin iyon. 10 taon. 10 taon na pagsisilbi, pagmamahal at pag-aalaga, itinapon lang sa isang gabi. Hayop ka. Bulong ni Sandra at biglang sumabog ang galit niya na parang bulkan. Hayop ka. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ako ang nagtaguyod sa'yo nung wala ka pa. Ako ang nandito nung walang-wala ka. Ibinigay ko ang lahat, Sebastian. Lumapit si Sandra at pinalo ang dibdib ng asawa, pero hindi man lang ito natinag. At nagpapasalamat ako doon. Putol ni Sebastian, hinawakan ang mga kamay ni Sandra at ibinaba ito ng marahas. Pero tapos na yon, aalis na ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Tumalikod si Sebastian para umakyat sa kwarto at mag-impake. Hinabol siya ni Sandra at hinawakan sa braso. Puno ng luha ang kanyang mukha, pero nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot. Hindi ka alis ng ganun-ganun lang, Sebastian. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang ako nagdurusa. Sigaw ni Sandra. Halos mapaos na siya. Ididimanda kita. Kakasuhan kita ng concubinage. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Ang bahay na ito. Ang kumpanya mo. Ang bawat sentimo na meron ka. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Dahan-dahang inalis ni Sebastian ang kamay ni Sandra sa braso niya. Humarap siya sa asawa. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpatayo ng balahibo ni Sandra. Hindi itong ngiti ng isang taong natatakot makulong o mawalan ng yaman. Ito ay ngiti ng isang taong may hawak na alas. Lumapit si Sebastian sa tenga ni Sandra at bumulong. Ang bawat salita ay parang yelo. Gawin mo ang gusto mo, Sandra. Mag-file ka ng kaso. Mag-hire ka ng pinakamagaling na abogado sa Maynila. Lumayo siya ng konti at tinitigan si Sandra mula ulo hanggang paa na para bang isang kaawa-awang insekto ang nasa harap niya. Pero sinisiguro ko sa'yo, dagdag niya, sa boses na puno ng kumpiyansa, wala kang makukuha, kahit 5 duling. Sayangin mo ang pera mo sa abogado, pero sa huli, ikaw lang ang iiyak. Tinalikuran niya si Sandra at naglakad paakyat ng hagdan na para bang walang nangyari. Naiwan si Sandra sa dilim, sa gitna ng sala, nanginginig, umiiyak. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakaramdam siya ng takot na higit pa sa sakit ng paghihiwalay. Bakit siya ganoon kasigurado? Anong alam ni Sebastian na hindi niya alam? Nakaupo si Sandra sa tapat ng mahogany desk ni Attorney Manalo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang handbag. Ang mga kuko ay halos bumaon na sa balat ng bag dahil sa diin. Sa harap niya, nakakalat ang mga papeles
ang mga ebidensya ng 10 taong pagsasama, ang mga bank accounts, ang titulo ng bahay, at ang kanilang marriage certificate. Gusto ko ang kalahati ng lahat, attorney. Matigas na sabi ni Sandra. Pilit niyang pinatatag ang boses niya kahit na sa loob-loob niya ay nanginginig pa rin siya sa galit. Niloko niya ako. May babae siya. Gusto kong maramdaman niya ang hirap na mawalan ng lahat. Pero hindi sumagot agad si Attorney Manalo. Ang matandang abogado na kilala sa pagiging matalas at magaling ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha nito ang salamin sa mata at pinunasan gamit ang panyo. Isang senyales ng kaba. Sandra, panimula ng abogado. Ang boses nito ay mababa, puno ng awa, na lalong nagpakaba sa dibdib ni Sandra. May problema ba, attorney? Malinaw ang ebidensya. May kabit siya. Hindi iyon ang problema, sagot ni Attorney Manlo. Ibinaba niya ang salamin sa ibabaw ng marriage certificate na dala ni Sandra. Pinacheck ko ang dokumentong ito sa civil registrar kaninang umaga. Bago ka dumating, sinuyod namin ang record sa PSA. Tumigil ang abogado. Huminga ito ng malalim bago binitawan ng bombang wawasak sa natitirang mundo ni Sandra. Wala kayong record, Sandra. Walang Sebastian at Sandra na ikinasal noong petsang nakalagay dito. Napatawa ng mapakla si Sandra, isang tawang puno ng kaba. Imposible yan, attorney. Nandoon ka. Nakita mo ang kasal. May mga pictures kami. Nandoon ang pamilya ko. Ang ministro na nagkasal sa inyo? Pagpapatuloy ng abogado sa boses na parang humihingi ng tawad. Disbarred na siya bago pa ang kasal nyo. Expired ang lisensya niya. At ang pirma sa munisipyo, hindi na i-file ang mga papeles. Dahan-dahang itinaas ni Sandra ang tingin kay attorney. Anong ibig mong sabihin? Ang kasal nyo, mahinang sabi ng abogado. Hindi ito naging valid. Sa mata ng batas, Sandra, hindi kayo kasal ni Sebastian. Never kayong naging mag-asawa. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga salita ni Sebastian kagabi ay biglang umugong sa isip niya. Malakas at malinaw. Sinisiguro ko sa'yo, wala kang makukuha kahit 5 duling. Alam niya. Alam ng demonyong yon sa simula pa lang. So, nanginginig ang boses ni Sandra. Ang ibig sabihin nito, ang bahay, ang kumpanya, ang mga naipundar namin, umiling si Attorney Manalo. Nakapangalan lahat kay Sebastian. Dahil hindi kayo kasal, wala kang habol sa conjugal property. Technically, Sandra, girlfriend ka lang na nakitira sa kanya ng 10 taon. Girlfriend, nakitira. 10 taon ng paglalaba, pagluluto, pag-aalaga. Pagiging Mrs. Sebastian, lahat yun, bula. Wala siyang karapatan, wala siyang pangalan, wala siyang kahit ano. Hindi na malaya ni Sandra kung paano siya nakalabas ng opisina. Basta ang alam niya, naglalakad na siya sa bangketa ng Makati. Bumubuhos ang ulan, pero hindi niya ito nararamdaman. Basang-basa na ang kanyang damit. Ang mamahaling sapatos niya ay putik na. Ang makeup niya ay humulas na sa kakaiyak. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Isang babaeng mukhang disente, pero naglalakad na parang taong grasa sa gitna ng ulan. Pero wala siyang pakialam. Patay na siya sa loob. Ang buong pagkatao niya ay nakadikit sa pagiging asawa ni Sebastian. Kung hindi siya asawa, sino siya? Wala. Isa siyang malaking wala. Napadpad ang mga paa niya sa isang bar na bukas pa kahit hapon na. Madilim sa loob, maingay ang tugtog, amoy sigarilyo at alak. Umupo siya sa dulo ng bar counter. Isang bote ng beer, yung matapang, sabi niya sa bartender. Hindi sanay uminom si Sandra. Si Sebastian ang umiinom. Siya ang tagatimpla ng kape sa umaga para sa hangover ng asawa niya. Pero ngayon, gusto niyang lunurin ang sarili niya. Lagok. Lagok. Isa pa. Umiikot na ang paningin niya.
Ang sakit sa dibdib niya ay nagiging manhid na, unti-unti. Sa salamin ng bar nakita niya ang sarili. Mugto ang mata. Magulo ang buhok. Mukhang talunan. Masasayang lang ang ganda mo sa pag-iyak sa lalaking yun. Napalingon si Sandra. Sa tabi niya, may isang lalaking kanina pa pala nakaupo. Nasa 30 anyos ito, gwapo sana, pero mukhang hindi natutulog. May suot itong leather jacket na medyo basa din ng ulan. Ang mga mata nito, pamilyar kay Sandra. Hindi dahil nakita na niya ito dati, kundi dahil nakikita niya ang sariling sakit sa mga mata nito. Matalim ang tingin ng lalaki, pero malungkot. Sino ka? Garalgal na tanong ni Sandra. Huwag mo akong kausapin. Wala akong pera pambayad sa oras mo. Napangisi ang lalaki ng mapait. Nilalaro nito ang yelo sa kanyang baso. Hindi ko kailangan ng pera mo, Sandra. Natigilan si Sandra. Kilala mo ako? Humarap ang lalaki sa kanya. Inilapag nito ang isang cellphone sa mesa. Sa screen, may picture. Picture ni Sebastian at ni Kyla. Nakahalik si Sebastian sa pisngi ni Kyla. Masaya sila. Parang dinurog ulit ang puso ni Sandra. Paano? Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Akmang hahawakan ng phone, pero inilayo ito ng lalaki. Ako si Leandro. Pagpapakilala nito. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Sandra. Ako ang boyfriend ni Kyla. O dapat kong sabihin, ex-boyfriend simula nung nakita ko silang naglalandian sa kotse ng asawa mo. Napatulala si Sandra. Kaya pala alam nito ang pakiramdam. Pareho silang tinapon. Pareho silang ipinagpalit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sandra. Medyo nahihimasmasan dahil sa gulat. Hinihintay ka. Sagot ni Leandro. Ako? Oo. Sinundan kita mula sa opisina ng abogado mo. Nakita ko ang mukha mo paglabas. Mukha ng taong natalo. Tumagay si Leandro ng diretso sa bote. Alam ko ang totoo, Sandra. Alam kong hindi kayo kasal. Alam kong wala kang makukuha. Napayuko si Sandra. Ang kahihiyan ay bumalik. So anong gusto mo? Ipagmukha sa akin na tanga ako? Na nagamit ako? Hindi. Madiing sagot ni Leandro. Inilapit niya ang mukha kay Sandra. Ang amoy ng alak at mint sa hininga nito ay humalo sa hangin. Gusto kong alukin ka ng negosyo. Wala akong pera. Sagot agad ni Sandra. Hindi pera ang kailangan ko. Sabi ni Leandro. Ang boses nito ay naging seryoso, malamig at delikado. Kailangan ko ng partner. Tinitigan siya ni Sandra ng may pagtataka. Partner saan? Isang nangiti ang gumuhit sa labi ni Leandro, pero hindi itong ngiti ng tuwa. Ito ay nangiti ng isang taong handang pumatay. Gusto mo bang bawiin ang 10 taon na ninakaw sa'yo? Tanong ni Leandro. Gusto mo bang makita si Sebastian na lumuluhod at nagmamakaawa sa paanan mo habang si Kyla ay umiiyak dahil inagaw mo ang lahat sa kanya? Bumilis ang tibok ng puso ni Sandra. Ang galit na kanina ay nalulunod sa alak. Ngayon ay parang binuhusan ng gasolina. Paano? Tanong niya. Halos pabulong. Tinignan siya ni Leandro mula ulo hanggang paa. Sinuri ang kanyang baduy na pananamit, ang kanyang ayos na pangmanang, ang kanyang posture na laging nakayuko. Simple lang, sagot ni Leandro. Tuturuan kita. Babaguhin natin ang lahat sa'yo, mula sa pananamit, pananalita, hanggang sa paraan ng pagtingin. Inabot ni Leandro ang kamay niya kay Sandra. Hahayaan kitang gamitin ako para pagselosin si Sebastian at gagamitin kita para sirain si Kyla. Gagawin kitang babaeng hindi nila kayang tanggihan. Tinitigan ni Sandra ang kamay ni Leandro. Ito ang kamay ng isang estranghero. Pero sa sandaling ito lang ang kamay na handang humila sa kanya mula sa hukay. Ano sa tingin mo, Sandra? Hamon ni Leandro. Iiyak ka na lang ba dyan habang sila nagpapakasaya? O papayag kang maging bangungot nila? Isang malaking itim na garbage bag ang bumagsak sa sahig. Napaatras si Sandra. Gulat na gulat siya habang nakatingin kay Leandro.
na walang awang hinahakot ang mga damit mula sa maleta ni Sandra at isinisilid sa basura. Teka, Leandro, mga paborito kong damit yan. Sigaw ni Sandra, pilit na inaagaw ang isang floral na bestida na lumana ang tela. Hinawakan ni Leandro ang bestida sa isang mabilis na hila na punit ito. Natigilan si Sandra. Basura, malamig na sabi ni Leandro. Lahat ng ito, basura. Kung gusto mong magmukhang reyna, tumigil ka sa pananamit na parang katulong. Nasa apartment ni Leandro sila. Ito ang naging headquarters ng kanilang plano simula kaninang umaga. Malinis, moderno, at walang masyadong gamit. Kabaligtaran ng magulo at emosyonal na mundo ni Sandra ngayon. Tinitigan ni Leandro ang babaeng nasa harap niya. Mugto pa rin ang mga mata nito. Nakayuko ang balikat. Suot pa rin ang maluwang na t-shirt at jogging pants. Napailing si Leandro. Mahabang trabaho ito sa isip niya, pero kailangan. Si Sandra ang bala at si Leandro ang baril. Kung palyado ang bala, hindi nila matatamaan ang target. Sandra, tawag niya. Mas kalmado na ang boses niya ngayon, pero matigas pa rin. Tignan mo ako. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sandra. Bakit ka iniwan ni Sebastian? Tanong ni Leandro. Kumunot ang noo ni Sandra. Dahil manloloko siya. Dahil hindi siya nakontento. Mali. Mabilis na sagot ni Leandro. Lumapit siya at hinawakan ang baba ni Sandra. Iniaangat ito para tumingin ito sa salamin. Iniwan ka niya dahil nakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Masyado kang naging available. Masyado kang naging mabait. At ang mga lalaking tulad ni Sebastian at ang mga babaeng tulad ni Kyla. Naaamoy nila ang kahinaan. Binitawan niya ang mukha ni Sandra at tumalikod. Ngayong araw, papatayin natin ang dating Sandra. Ang Sandra na nagmamakaawa. Ang Sandra na laging yes sir sa asawa niya. Naglakad si Leandro papunta sa mesa at may kinuha. Isang set ng susi ng kotse at isang platinum credit card. Lumabas tayo. Utos niya. Oras na para mamili. Ang sumunod na mga oras ay parang isang ipo-ipo. Hinila ni Leandro si Sandra sa mga butik na never pa nitong napasukan. Nakaupo lang si Leandro sa waiting area habang sunod-sunod na sinusukat ni Sandra ang mga damit na pinili niya. Masyadong balot. Komento ni Leandro nang lumabas si Sandra na nakablouse na hanggang leeg. May itinatago ka bang peklat? Kung wala, ipakita mo ang leeg mo. Ang balikat mo. Sebastian likes elegance, not nuns. Sumunod naman ay isang pulang cocktail dress. Medyo hapit sa katawan. Nahiya si Sandra. Tinatakpan niya ang tiyan niya gamit ang bag. Alisin mo yang bag, utos ni Leandro. Head up. Stomach in, shoulders back. Ang ganda, hindi lang nakikita sa suot, nasa tindig yan. Tumayo si Leandro at lumapit. Pumwesto siya sa likod ni Sandra habang nakaharap sila sa malaking salamin. Tignan mo ang sarili mo, bulong ni Leandro. Hindi ka lang basta nanay o asawa. Babae ka, Sandra. At magandang babae ka. Nalimutan mo lang. Sa salamin, nakita ni Leandro ang pagbabago sa mga mata ni Sandra. Mula sa hiya napalitan ito ng gulat. At pagkatapos, isang maliit na kislap ng pag-asa. Inayos ni Leandro ang buhok ni Sandra. Inilagay ito sa likod ng tenga niya. Yan, sabi ni Leandro. Ganyan ang itsura ng babaeng kayang wasakin ang mundo ni Sebastian. Gabi na nang makauwi sila. Pagod, pero may kakaibang enerhiya sa hangin. Umupo si Leandro sa sofa at nagbukas ng 2 bote ng beer. Inabot niya ang isa kay Sandra. Cheers, sabi ni Leandro. Para sa phase 1. Kinuha ni Sandra ang beer. Hindi na siya mukhang manang. Kahit nakapambahay na ulit, may bago na sa postura niya. Mas tuwid, mas matapang. Leandro, basag ni Sandra sa katahimikan. Bakit mo ginagawa to? Alam ko galit ka kay Kyla.
Pero grabe ang effort mo. Pwede ka namang mag-move on na lang. Natahimik si Leandro. Ibinaba niya ang bote ng beer. Dahan-dahan, dumukot siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilabas niya ang isang maliit na kahon, kulay asul na velvet. Inilapag niya ito sa center table. Nagtataka siyang tinignan ni Sandra. Binuksan ni Leandro ang kahon. Kumislap ang isang diamond ring sa ilalim ng ilaw. Napasinghap si Sandra. Leandro, magpo-propose ka sana. Nung gabing nakita natin sila sa parking lot. Mahinang kwento ni Leandro. Ang boses niya ay parang basag na salamin. Yun ang gabi na dapat tatanungin ko siya. Naka-reserve na ang restaurant. Nasa bulsa ko na to. Napayuko si Leandro. Pilit itinatago ang pangingilid ng luha. 2 taon, Sandra. Minahal ko siya. Ibinigay ko ang lahat. Akala ko iba siya. Pero nung nakita ko siyang tumatawa, habang hinahalikan siya ng asawa mo. Isinara ni Leandro ang kahon ng malakas. Pak! Hindi ko kaya ang mag-move on lang. Sabi niya, ang galit ay bumabalik sa kanyang mga mata. Gusto kong maramdaman nila ang sakit. Gusto kong makita ni Kyla kung ano ang sinayang niya. At gusto kong makita ni Sebastian na ang basurang tinapon niya ay ginto pala na hindi niya kayang pantayan. Tumingin siya kay Sandra. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata nito. Ang parehong sakit. Ang parehong apoy. Inabot ni Sandra ang kamay ni Leandro at pinisil ito. Gawin natin, sabi ni Sandra. Buo na ang loob niya. Para sa singsing na hindi mo naibigay at para sa kasal na hindi pala totoo. Tumango si Leandro. Tumayo siya at may kinuha sa ibabaw ng ref, isang magarang sobre, kulay ginto at itim. Inabot niya ito kay Sandra. Ano to? Tanong ni Sandra habang binubuksan ang sobre. Invitation, sagot ni Leandro. Grand launching ng bagong project ng kumpanya ni Sebastian, bukas ng gabi. Nandoon ang lahat ng business partners niya. Nandoon ang media. Nanlaki ang mata ni Sandra. Bukas? Agad? Leandro, hindi pa ako handa. 1 araw pa lang tayong nagpa-practice. Ngumisi si Leandro, isang ngangisi na puno ng kumpiyansa. Handa ka na, Sandra? Mas handa ka kaysa sa inaakala mo. Lumapit si Leandro sa cabinet at inilabas ang isang paper bag na kanina pa nila binili pero hindi pa ipinapakita kay Sandra. Isuot mo to bukas, utos niya. At kapag pumasok ka sa pintong yun, siguraduhin mong luluhod ang mga tala. Tinitigan ni Sandra ang laman ng bag, isang damit na napakapangahas, napakaganda. Tumingin siya kay Leandro. Anong gagawin ko pagdating doon? Kabadong tanong ni Sandra. Wala kang gagawin, sagot ni Leandro. Ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Maglalakad ka lang, ngigiti. At hahayaan mong ako ang bahala sa iba. Ako ang magiging date mo. Date? Oo, ipapakilala kita bilang bagong may-ari ng puso ko at bilang babaeng pagsisisihan ni Sebastian habang buhay. Iniwan ni Leandro ang tanong na nakabitin sa hangin. Ang plano ay nakasaad na, walang atrasan. Bukas, magsisimula ang laro. Huminto ang mamahaling itim na sedan sa tapat ng grand entrance ng Manila Peninsula Hotel. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ang mga kamay ni Sandra. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang gold clutch bag. Hindi ko yata kaya, Leandro. Bulong niya. Umuwi na lang tayo. Please. Tumingin siya sa labas ng tinted na bintana. Ang daming tao. Ang daming flash ng camera. Nandoon ang mga business partners ni Sebastian na kilala siya bilang ang simpleng asawa na tagaluto ng handa tuwing Pasko. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Leandro na pumatong sa kamay niya. Tignan mo ako, Sandra. Utos nito. Lumingon si Sandra. Napakagwapo ni Leandro sa kanyang dark blue tuxedo. Mukha itong prinsipe, pero ang mga mata nito ay puno ng determinasyon ng isang sundalo.
Ang babaeng iiyak sa sulok ay naiwan na sa apartment. Madiing sabi ni Leandro, ang katabi ko ngayon ay isang reyna, at ang mga reyna hindi yumuyuko, hindi umaatras. Bumuntong hininga si Sandra, pikit mata niyang inalala ang sakit. Ang mukha ni Sebastian habang sinasabing wala siyang makukuha. Ang tawa ni Kyla, dumilat siya. Wala na ang takot. Pinalitan ito ng puot. Tama ka, sabi ni Sandra. Let's go. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas si Leandro. Inayos nito ang kanyang coat at umikot para pagbuksan si Sandra. Inilahad niya ang kanyang kamay. Paglabas ng isang binti ni Sandra, natigilan ang mga photographers sa red carpet. Ang suot niya ay isang pulang gown na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. May mataas na slit sa gilid na nagpapakita ng kanyang makinis na binti at backless ito na naglalantad ng kanyang flawless na balat. Nang tuluyan siyang tumayo, parang huminto ang oras. Isinabit ni Sandra ang kanyang braso sa braso ni Leandro. Tinaas niya ang kanyang baba, gaya ng itinuro sa kanya. Chin up, stomach in, eyes forward. Naglakad sila papasok sa ballroom. Ang tunog ng kanyang heels sa marmol na sahig ay parang tibok ng puso ng digmaan. Sa loob, ang ingay ng tawanan at kalansing ng mga baso ay biglang namatay. Lahat ng mata ay napalingon sa entrance. Sino ang babaeng yon? Sino ang lalaking kasama niya? Sa gitna ng ballroom, nakatayo si Sebastian. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang kausap ang CEO ng isang malaking construction firm. Nakakapit sa braso niya si Kyla, na suot ang isang puting dress na mukhang pangkasal. Masyadong trying hard si Kyla. Masyadong mahigpit ang kapit. Nang maramdaman ni Sebastian ang pagtahimik ng paligid, lumingon siya. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na baso ng champagne. Nakita ni Sandra ang pagkunot ng noo ng kanyang dating asawa. Tinitigan siya nito na parang pamilyar siya pero hindi nito matukoy kung saan siya nakita. Sanay si Sebastian sa Sandra na naka-apron, sa Sandra na walang makeup, sa Sandra na laging nakayuko at sunod-sunuran. Ang babaeng papalapit sa kanya ngayon ay naglalakad na parang siya ang may-ari ng hotel. Chin up! Bulong ulit ni Leandro habang papalapit sila. Huwag kang kukurap. Huminto sila sa harap mismo ni Sebastian at Kyla. Amoy ni Sandra ang mamahaling pabango ni Kyla. Matapang, nakakahilo. Pero mas nangingibabaw ang amoy ng takot na biglang bumalot sa hangin. Good evening, Sebastian. Bati ni Sandra. Ang boses niya ay malambing pero may lamig. Gaya ng yelo na nakadikit sa balat. Natigilan si Sebastian. Ang pamilyar na boses na yon. Sandra? Nauutal na tanong ni Sebastian. Binitawan niya ang braso ni Kyla at humakbang palapit kay Sandra na para bang hinihila siya ng isang magnet. Ikaw? Ikaw ba yan? Napasinghap ang mga tao sa paligid na nakakakilala kay Sandra. Ang mga dating empleyado na tumatawag sa kanya ng manang, sa likod niya ay napanganga. Ngumiti si Sandra. Hindi ito ang nangiti ng isang asawang nagmamakaawa. Ito ang ngiti ng isang babaeng alam ang halaga niya. Happy launching! Simpleng sagot ni Sandra. Nabalitaan ko na malaking event ito. Sayang naman kung wala ako para mag-celebrate. Biglang sumingit si Kyla. Pulang-pula ang mukha nito sa galit at hiya. Bakit ka nandito? Mataray na tanong ni Kyla. Sabay kapit ulit sa braso ni Sebastian. Mas mahigpit pa sa kanina. Wala kang imbitasyon. Security! Akmang tatawag ng guard si Kyla nang tumawa ng mahina si Leandro. Wala siyang imbitasyon. Sabi ni Leandro sa baritonong boses na kumuha ng atensyon ng lahat. Pero ako, meron. Inilabas ni Leandro ang gold invitation card mula sa bulsa ng kanyang coat. Tumingin si Sebastian kay Leandro. Nakita ni Sandra ang selos na agad gumuhit sa mukha ni Sebastian. Sinuri nito si Leandro.
Ang mamahaling suit, ang mamahaling relo, at ang paraan ng paghawak nito sa bewang ni Sandra. At sino ka naman? Mayabang na tanong ni Sebastian pero halatang nai-insecure. I'm Leandro. Pakilala nito sabay abot ng kamay. Business partner ng mga Monteverde at tumingin si Leandro kay Sandra at ngumiti ng matamis. Isang nangiti na halos paniwalaan na rin ni Sandra. At ang date ng napakagandang babaeng ito ngayong gabi. Hindi tinanggap ni Sebastian ang kamay ni Leandro. Nakatitig lang siya kay Sandra. Ang mga mata niya ay gutom. Gutom sa ganda ni Sandra na ngayon lang niya nakita ng ganito. Nakalimutan na niya si Kyla. Nakalimutan na niya ang mga bisita. Sandra, bulong ni Sebastian hindi makapaniwala. You look stunning. Aabutin sana ni Sebastian ang kamay ni Sandra. Ang kamay na dati ay hawak-hawak lang niya kapag may kailangan siya. Pero bago pa dumampi ang balat ni Sebastian, inilayo na ni Sandra ang kanyang kamay. Parang napaso si Sebastian sa ginawa niya. Tumingin si Sandra kay Kyla, tapos kay Sebastian. Thank you, sagot ni Sandra. Salamat sa pagpapalaya sa akin, Sebastian. Kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi ko makikilala ang sarili ko ulit. At hindi ko makikilala si Leandro. Gusto sana niyang idagdag, pero pinigilan niya. Nagkatinginan ng mga bisita. Nagbubulungan na sila. Siya ba yung ex-wife? Ang ganda pala niya. Bakit siya ipinagpalit sa secretary? Rinig na rinig ni Kyla ang mga bulungan. Gusto na niyang sumabog. Seb! Tawag ni Kyla. Hinihila ang atensyon ng lalaki. Mag-start na ang program. Pero hindi lumilingon si Sebastian. Nakapako ang tingin niya sa leeg ni Sandra. Sa balikat. Sa mga labi. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Sebastian. Binaliwala si Kyla. Kahit sandali lang. Please, Sandra. Nagkatinginan si Sandra at Leandro. Ito na. Ito ang pain. Ngumisi si Leandro ng palihim. Humarap si Sandra kay Sebastian. Inilapit niya ang mukha niya sapat lang para maamoy ni Sebastian ang bago niyang pabango. Amoy ng rosas at panganib. Sorry, Seb. Bulong ni Sandra. Full ang schedule ko tonight. Maybe next time. Kung may time pa ako sa'yo. Hinawakan ni Sandra ang braso ni Leandro. Let's go, babe. Gusto ko ng wine. Sabi niya kay Leandro. Anything for you, my queen. Sagot ni Leandro. Tumalikod sila. Iniwan nilang nakatanga si Sebastian sa gitna ng ballroom. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Sandra ang panginginig ng tuhod niya. Muntik na siyang matumba, pero sinalo siya ng mahigpit na hawak ni Leandro sa bewang niya. You did great, bulong ni Leandro sa tenga niya. Huwag kang lilingon. Nakatingin pa rin siya. Hindi lumingon si Sandra, pero alam niya, ramdam niya ang init ng tingin ni Sebastian na tumatagos sa likod niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, napangiti si Sandra ng totoo. Nagsisimula pa lang sila. Nakaparada ang sasakyan ni Leandro sa tapat ng isang coffee shop sa Bonifacio Global City. Mula sa tinted na bintana, kitang-kita niya ang target. Si Kyla. Nakaupo ito sa labas, mag-isang umiinom ng iced coffee habang panay ang tingin sa kanyang cellphone. Mukhang stressed, mukhang inip na inip. Napangisi si Leandro. Alam niya kung bakit. Sinabi kasi ni Sebastian kay Kyla na may emergency board meeting ito ngayong hapon. Pero ang totoo, kakahatid lang ni Leandro kay Sandra sa isang restaurant 2 kanto lang ang layo mula dito para makipag-meeting kay Sebastian. Oras na, bulong ni Leandro sa sarili. Inayos niya ang kanyang mamahaling coat. Isinuot niya ang isang pares ng sunglasses na lalong nagpadagdag sa kanyang misteryosong aura. Kinuha niya ang susi ng Porsche na nirentahan lang nila para sa araw na ito at lumabas ng sasakyan. Naglakad siya palapit sa coffee shop. Relaxed, walang pakialam. Parang siya ang may-ari ng buong lugar. Dumaan siya sa tapat mismo ng table ni Kyla, pero hindi siya lumingon. Nagpanggap siyang may kausap sa telepono. Yes, attorney. Close the deal at 50 million. Ayoko ng tawad.
Cash payment. Malakas-lakas na sabi niya, sapat lang para marinig ng babae. Napalingon si Kyla. Nakita ni Leandro sa gilid ng mata niya ang paglaki ng mata nito, ang pagbagsak ng panga. Leandro? Tawag ni Kyla. Boses na hindi makapaniwala. Huminto si Leandro. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at lumingon. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Kyla? Sagot niya, na parang nagulat din. Wow, long time no see. Tumayo si Kyla. Tinitigan siya nito mula sa makintab na sapatos hanggang sa maayos niyang buhok. Ibang-iba ito sa Leandro na iniwan niya noon. Yung Leandro na simple lang. Yung Leandro na laging nagtitipid para sa kasal nila. Ang laki ng pinagbago mo. Nauutal na sabi ni Kyla. Ang akala mo lugmok pa rin ako? Putol ni Leandro sabay tawa ng mahina. Well, let's just say, nung nawala ka, mas nakapag-focus ako sa career ko. Blessing in disguise, ika nga. Parang sinampal si Kyla sa narinig. Umupo si Leandro sa bakanting upuan sa tapat ni Kyla nang hindi nagpapaalam. Ibinagsak niya ang susi ng Porsche sa mesa. Clang. Napatingin si Kyla sa susi. Kumusta naman si Sebastian? Tanong ni Leandro. Casual lang. Parang nangangamusta ng lumang kaibigan. Masaya ba kayo? Oo naman. Mabilis na sagot ni Kyla. Pero hindi makatingin ng diretso. Busy lang siya ngayon. Nasa board meeting. Board meeting? Tumawa ulit si Leandro. Isang tawa na parang nang-iinsulto. Bakit? Nakita ko ang sasakyan niya kanina sa Italianisa. May board meeting ba na dalawa lang ang kasama? At babae pa yung ka-meeting? Namutla si Kyla. Anong sinasabi mo? Wala naman. Kibit balikat ni Leandro. Baka client lang. Pero alam mo naman ang mga lalaki, Kyla. Once a cheater. Iniwan niyang bitin ang sentence. Tinitigan niya si Kyla sa mata. Nakita niya ang pagbuo ng duda, ang selos, ang takot. Tumayo na si Leandro. Sapat na ang lason na itinanim niya. Anyway, I have to go, paalam niya. Hinihintay ako ng girlfriend ko. You know her? Si Sandra, yung ex ni Seb. Mas lalong nanlaki ang mata ni Kyla. Si Sandra ang girlfriend mo? Ngumiti lang si Leandro ng makahulugan. Isinuot niya ulit ang sunglasses. She's amazing, Kyla. Hindi ko alam kung bakit siya pinakawalan ni Sebastian. Pero, finders keepers. Tinalikuran niya si Kyla na nakatulala at nanginginig ang mga kamay. Pagbalik sa kotse, nawala ang nangiti ni Leandro. Nagmaneho siya papunta sa restaurant kung saan naroon si Sandra at Sebastian. Pumarada siya sa malayo, pero may view siya sa glass window ng restaurant. Nakita niya sila. Nakaupo si Sandra sa tapat ni Sebastian. Ang ganda ni Sandra. Suot nito ang isang simpleng puting dress na nagmumukha siyang anghel. Tumatawa ito ng mahinhin. Si Sebastian naman ay halos tumutulo na ang laway. Nakadukwang ito sa mesa, pilit na hinahawakan ng kamay ni Sandra. Nakita ni Leandro nang hawiin ni Sandra ang buhok niya sa likod ng tenga. Alam ni Leandro na move iyon. Itinuro niya iyon. Ang leeg ay erotic zone, sabi niya kay Sandra noon. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Dapat masaya siya. Gumagana ang plano. Kinakagat ni Sebastian ang pain. Pero habang nakikita niya ang kamay ni Sebastian na dumadampi sa balat ni Sandra, parang may kumukurot sa dibdib ni Leandro. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Namuti ang mga knuckles niya. Trabaho lang to, Leandro. Bulong niya sa sarili. Huwag kang tanga. Sa loob ng restaurant, nakita niyang tumayo si Sandra. Paalis na. Mabilis na hinabol siya ni Sebastian. Hinawakan nito ang braso ni Sandra bago pa ito makalabas ng pinto. Napatiimbagang si Leandro. Aakmang bubuksan na niya ang pinto ng kotse para sumugod. Bitawan mo siya, gago. Bulong ni Leandro. Ang kanyang pulso ay mabilis na pumipintig sa kanyang leeg. Pero sa loob ng restaurant, nakita niya ang ginawa ni Sandra.
Hindi ito nagwala. Hindi ito umiwas. Dahan-dahan lang na tinanggal ni Sandra ang kamay ni Sebastian sa braso niya. Tumingin ito sa mata ng lalaki. Ngumiti ng matipid. Isang ngiting puno ng misteryo at saka tuluyang lumabas. Naiwan si Sebastian na nakatayo sa may pinto. Mukhang basang sisiw na iniwan ng amo. Ilang sandali pa, bumukas ang passenger door ng kotse ni Leandro. Pumasok si Sandra. Amoy sa kanya ang pinaghalong pabango at ang usok ng restaurant. Tahimik lang siya, nakatingin sa harap. Pinaandar agad ni Leandro ang sasakyan at mabilis na lumayo sa lugar na yon. "Okay ka lang?" tanong ni Leandro. Ang boses ay medyo matigas. Hindi niya mapigilan ang inis. "Masyado siyang dikit ng dikit sa'yo." Bumuntong hininga si Sandra at sumandal sa upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Kumagat siya, Leandro," bulong ni Sandra. Naniwala siya na may meeting ako. At naniwala siya na dumilat si Sandra at tumingin kay Leandro. May halong takot at excitement sa mga mata niya. Na hindi na ako patay na patay sa kanya. Nung hinawakan niya ako kanina, nanginginig ang kamay niya. Takot siyang mawala ako. Dapat mag-celebrate si Leandro. Ito ang gusto nila. Ito ang plano. Pero bakit parang gusto niyang suntukin ang manibela? "Good," tipid na sagot ni Leandro. "So anong next move niya?" "Nagyaya siya ng dinner bukas. Candlelight. Sa bahay. Sa dating bahay namin." Biglang pumreno si Leandro. Napasubsob ng konti si Sandra. "Sa bahay?" Gulat na tanong ni Leandro. "Ang dating bahay kung saan nakatira ngayon si Kyla?" "Oo," sagot ni Sandra. Sabi niya, papaalisin daw niya si Kyla. Mag-iimbento daw siya ng dahilan para mawala ito ng isang gabi. Gusto niyang masolo ako. Natahimik ang loob ng sasakyan. Ang tindi ng laro ni Sebastian. Walang konsensya. Biglang tumunog ang cellphone ni Leandro na nasa dashboard. Ting! Halos sabay na tumunog din ang cellphone ni Sandra na nasa bag niya. Ting! Kinuha ni Leandro ang phone panmo niya. Isang text mula kay Kyla. Binasa niya ito ng malakas. "Leandro, pwede ba tayong magkita bukas ng gabi? Please, I need a friend." Ang gulo ni Sebastian. Parang may tinatago siya. Napangisi si Sandra habang binabasa naman ang text sa kanya ni Sebastian. "Sandra, I can't stop thinking about you. Can we have dinner tomorrow? My place, just the two of us. I promise, it will be different this time." Nagkatinginan si Leandro at Sandra. Ang magkabilang dulo ng tali ay nasusunog na. "Mukhang magiging busy tayo bukas," sabi ni Leandro. Ibinalik niya ang tingin sa kalsada, pero sa isip-isip niya, may isang delikadong ideya ang nabubuo. Kung pupunta si Sandra kay Sebastian at pupunta si Kyla kay Leandro, paano kung pagsabungin nila ang dalawa sa iisang oras? "Sandra," seryosong sabi ni Leandro, "maghanda ka. Bukas, hindi lang puso ang wawasakin natin. Pati ang mundo nila. Paguguhuin natin." Malakas ang hampas ng ulan sa bintana ng apartment na inupahan ni Leandro para kay Sandra. Parang nakikipagpaligsa ng kulog sa kabog ng dibdib ni Sandra. Nakahiga siya sa sofa, balot ng makapal na kumot. Nilalamig siya, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa sinat na nakuha niya matapos silang magpaulan kanina habang naghahanap ng isusuot para sa susunod na plano. Lumapit si Leandro. May dala itong isang mangkok ng mainit na sopas. "Kainin mo to?" Malambing na utos ni Leandro. Naupo siya sa sahig, sa tabi ng sofa, para magkapantay ang mukha nila. "Kailangan mong magpalakas. Bukas ang malaking gabi." Bumangon ng konti si Sandra at tinanggap ang mangkok. Mainit ito sa palad, pero mas mainit ang tingin ni Leandro. Dati, si Sandra ang tagaluto. Siya ang taga-alaga. Sa loob ng 10 taon kay Sebastian, kapag nagkakasakit siya, ang madalas lang niyang marinig ay, "Uminom ka ng gamot para makapagluto ka na. Gutom na ako." Pero si Leandro, hinihipan pa nito ang kutsara bago iabot sa kanya. "Salamat," mahinang sabi ni Sandra.
Pinanood siya ni Leandro habang humihigop ng sabaw. Ang mga mata ng lalaki ay malalim, parang dagat na hindi mo matukoy kung ano ang nasa ilalim. "Kinakabahan ka ba?" tanong ni Leandro. Ibinaba ni Sandra ang mangkok sa center table. "Hindi ko alam," pag-amin niya. Yumuko siya at pinaglaruan ang laylayan ng kumot. "Handa na ang isip ko, Leandro. Alam ko na ang sasabihin. Alam ko na ang gagawin. Pero natatakot ako." "Saan?" "Na baka kapag nasa harap ko na si Sebastian at nagmamakaawa, baka bumigay ako," bulong ni Sandra. Tumingin siya kay Leandro, nangingilid ang luha. 10 taon yun. Mahirap burahin ang 10 taon ng pagmamahal, kahit na puno yun ng panloloko. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Sandra. Mahigpit. Ang palad nito ay magaspang, palad ng isang lalaking sanay sa trabaho. Pero ito ang pinakakomportableng pakiramdam na naramdaman ni Sandra sa tanang buhay niya. "Tignan mo ako, Sandra," utos ni Leandro. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sandra. "Ang Sandra na kilala ko ngayon," seryosong sabi ni Leandro. "Hindi siya marupok. Hindi siya sunod-sunuran. Siya ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Kung kaya mong harapin ang sakit ng katotohanan na hindi kayo kasal, kaya mong harapin ang kahit ano." Naramdaman ni Sandra ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lagnat. May kung anong kuryente ang dumaloy mula sa kamay ni Leandro papunta sa puso niya. "Leandro," basag na tinig ni Sandra. "Pagkatapos nito, kapag tapos na ang paghihiganti natin, anong mangyayari sa atin?" Natahimik si Leandro. Ang tunog lang ng ulan ang naririnig sa kwarto. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Leandro. Hinawin niya ang ilang hibla ng buhok na nakadikit sa pawisang noo ni Sandra. Ang daliri niya ay nanatili sa pisngi nito. "Hindi ko alam," bulong ni Leandro. Ang tingin niya ay bumaba sa mga labi ni Sandra, tapos bumalik sa mga mata nito. "Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na ako pwedeng bumalik sa dati kasi nakilala na kita." Napapikit si Sandra. Ang lapit na ng mukha ni Leandro. Amoy niya ang mint at ang ulan sa damit nito. Gusto niyang tumulay ang distansya. Gusto niyang maramdaman kung totoo ba ito o palabas lang din. 1 pulgada na lang. Biglang tumunog ang kulog sa labas. Boom! Napalayo si Leandro. Tumayo siya agad, parang nagising sa isang panaginip. Tinalikuran niya si Sandra at naglakad papunta sa bintana. Magpahinga ka na," sabi ni Leandro. Pero halatang nanginginig ang boses. "Kailangan mong gumaling para bukas." Naiwan si Sandra na nakatulala. Ang puso ay parang tambol na nagwawala. Aalis na sana si Leandro nang biglang may kumatok sa pinto. Malakas. Mabilis. Parang nagmamadali. Nagkatinginan sila. 12:00 na ng gabi. Walang nakakaalam ng address na ito kundi silang dalawa. "Sino yan?" bulong ni Sandra. Biglang kinabahan. Sininyasan siya ni Leandro na tumahimik. Dahan-dahang lumapit si Leandro sa pinto at sumilip sa peephole. Nanlaki ang mata ni Leandro. Lumingon siya kay Sandra at bumulong, "Si Sebastian." Nanlamig si Sandra. Paano? Paano nalaman ni Sebastian kung nasaan siya? "Buksan mo," utos ni Leandro. Pero nagtago siya sa gilid ng pader kung saan hindi siya makikita agad. Dapat makita niyang mag-isa ka lang. Huminga ng malalim si Sandra. Inayos niya ang kanyang buhok. Pinanatili ang kumot sa katawan para magmukhang kaawa-awa. Binuksan niya ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang basang-basa na Sebastian. Ang dating mayabang na CEO, ngayon ay mukhang gusgusin. Magulo ang buhok, basa ang damit at amoy alak. Nang makita niya si Sandra, bigla itong lumuhod sa basang semento ng hallway. "Sandra!" Iyak ni Sebastian. Niyakap nito ang mga binti ni Sandra. "Patawarin mo ako. Please, bumalik ka na sa akin." Nakatayo lang si Sandra, nakatingin sa lalaking dating sinasamba niya.
Sa gilid ng pinto, nakita niya si Leandro na nakasandal sa pader, nakikinig. Ang muka ay walang emosyon. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Malamig na tanong ni Sandra. Tumingala si Sebastian. Ang muka ay puno ng desperasyon at luha. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Sebastian. Iniwan ko na si Kyla. Pinalayas ko na siya kanina lang. Ikaw ang gusto ko, Sandra. Ikaw lang ang asawa ko. Asawa. Ang salitang yon na dati ay musika sa pandinig ni Sandra, ngayon ay parang lason. Hindi tayo kasal, Sebastian. Paalala ni Sandra. Magpapakasal tayo. Sigaw ni Sebastian. Hinahalukay ang bulsa ng basang pantalon. Ngayon din. Bukas. Kahit kailan mo gusto. Magpapakasal tayo ng totoo. Just please, don't leave me again. Tinitigan ni Sandra ang lumuluhod na lalaki. Dapat matuwa siya. Ito ang gusto nila ni Leandro. Ito ang tagumpay. Pero bakit nang lumingon siya ng palihim kay Leandro? Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito bago ito umiwas ng tingin. Nakatago si Leandro sa likod ng isang decorative plant sa loob ng mamahaling coffee shop. Suot niya ang isang baseball cap at dark glasses, pero ang kanyang mga mata at tenga ay nakapako sa dalawang babaeng nasa gitna ng kwarto. Si Sandra, kalmadong humihigop ng tsa, at si Kyla, nakakarating lang at halos umuusok ang ilong sa galit. Ito ang kaguluhan na hinihintay nila. Pero ngayong nangyayari na, hindi mapigilan ni Leandro ang pag-igting ng kanyang panga. Gusto niyang tumayo at harangan si Kyla, pero alam niyang kailangang mangyari ito. Kailangang makita ng lahat. Walang hiya ka, sigaw ni Kyla. Napatahimik ang buong coffee shop. Ang tunog ng espresso machine ay parang huminto sa hiya. Lumapit si Kyla sa mesa ni Sandra at malakas na ibinagsak ang kanyang mamahaling bag. Blag. Inahas mo ang asawa ko, nanggagalaiting sigaw ni Kyla. Matapos kitang palitan, babalik ka at magmamakaawa? Ang kapal ng mukha mo. Inaasahan ni Leandro na yuyuko si Sandra. Iyon ang Sandra noon, ang Sandra na takot sa iskandalo. Pero hindi gumalaw si Sandra. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang tasa ng tsa. Ang tunog ng porselana sa platito ay malinaw at matalas. Clink. Nag-angat ng tingin si Sandra kay Kyla. Walang takot, walang luha. Asawa? Tanong ni Sandra sa boses na mababa pero puno ng diin. Paano mo naging asawa ang lalaking hindi naman pala kasal sa kahit kanino? Natigilan si Kyla. Namutla ito. Anong? Alam ko na, Kyla. Putol ni Sandra. Tumayo siya at sa pagkakataong ito, siya ang nagmukhang higante sa harap ni Kyla. Alam ko na peke ang kasal namin at alam kong hindi ka rin niya pinakasalan. So anong karapatan mong mag-amok dito? Pareho lang tayong, ano nga ba ang tawag dun? Option. Mas lalong nagalit si Kyla dahil sa hiya. Akmang sasampalin niya si Sandra. Handa na si Leandro na sumugod. Handa na niyang saluhin ang kamay ni Kyla. Pero hindi na kinailangan. Isang kamay ng lalaki ang humuli sa pulso ni Kyla sa ere. Si Sebastian. Hingal na hingal ito, galing sa opisina sa kabilang kalsada. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Kyla. Bitawan mo ako, Seb. Sigaw ni Kyla. Kampihan mo ako. Inaaway ako ng babaeng to. Tinignan lang ni Sebastian si Kyla nang may pandidiri. Pandidiri na dati ay nakikita lang ni Leandro na ibinibigay nito sa mga taong wala ng silbi sa kanya. Umuwi ka na, Kyla. Madiing utos ni Sebastian. Gumagawa ka ng eksena. Nakakahiya ka. Nakakahiya? Hysterical na tawa ni Kyla. Ako pa ang nakakahiya. Ikaw tong naghahabol sa ex mo. Security? Sigaw ni Sebastian. Agad na lumapit ang dalawang guard at hinawakan si Kyla. Nagpupumiglas ito, umiiyak, at sumisigaw ng mga sumpa habang kinakaladkad palabas ng coffee shop. Naiwan si Sebastian at Sandra. Pinanood ni Leandro ang eksena. Ang sakit makita na ang babaeng minahal niya ng 2 taon
ay tratuhin ng ganon. Pero mas masakit ang katotohanang pinili ni Kyla ang lalaking ito. Humarap si Sebastian kay Sandra. Agad na nagbago ang mukha nito. Mula sa galit, naging maamo. "I'm so sorry, Sandra," sabi ni Sebastian. Akmang hahawakan ang balikat ni Sandra pero umiwas ito. "Hindi ko alam. Nasusugurin ka niya." "Bakit mo ito ginagawa, Sebastian?" tanong ni Sandra. Seryoso, walang halong drama. "Bakit gusto mong bumalik ako? Dahil ba mahal mo ako? O dahil may kailangan ka?" Nakinig ng mabuti si Leandro. Ito ang sandali ng katotohanan. Tumingin si Sebastian sa paligid. Siguro ay iniisip niyang ligtas na magsalita dahil wala na ang mga matang mapanghusga. Bumuntong hininga si Sebastian. "Sandra, look!" Panimula nito. "Mahal kita, oo. Pero higit pa doon ang rason." Lumapit si Sebastian at binabaan ang boses. Pero dahil sa pwesto ni Leandro, dinig na dinig niya ang bawat salita. "May audit na parating sa kumpanya. Ang mga investors, nagdududa sila sa lifestyle ko. Nakikita nila si Kyla na waldas ng walda. Nakikita nilang magulo ang personal life ko." Napatawa ng mapakla si Sandra. "So kailangan mo ako para maglinis ng kalat mo? Ganun ba?" "Kailangan ko ng asawa na disente," prangkang sagot ni Sebastian. Wala nang halong romantic pretension. "Ikaw ang kilala nila. Ikaw ang gusto ng board members. Kapag nakita nilang buo ang pamilya natin, pipirmahan nila ang renewal ng kontrata." Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Sandra. Mahigpit, desperado. "Tulungan mo ako, Sandra. Ibalik natin ang dati. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pera, bahay, kasal na totoo. Just be my wife again. Please." Kumuyom ang kamao ni Leandro sa likod ng halaman. Ang kapal ng muka. Gagamitin lang pala ulit si Sandra bilang props, bilang display para sa negosyo. Hindi ito pag-ibig. Transaksyon ito. Nakita ni Leandro na tumango si Sandra. "Sige, Seb," sagot ni Sandra. "Gawin natin." Ngumiti si Sebastian, parang nanalo sa loto. "Talaga? Thank you, Sandra. Hindi ka magsisisi. Magpapa-press release ako bukas. Ia-announce natin ang renewal of vows natin." Hinalikan ni Sebastian ang kamay ni Sandra bago nagmamadaling umalis para asikasuhin ang good news. Naiwan si Sandra na nakatayo. Lumabas si Leandro mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang lumapit kay Sandra. Hinawakan niya ito sa balikat at hinarap sa kanya. "Itigil na natin to," galit na sabi ni Leandro. Nagulat si Sandra. "Leandro?" "Narinig ko ang lahat," giit ni Leandro. "Hindi ka niya mahal, Sandra. Kailangan ka lang niya para sa pera niya. Para sa image niya. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka lang ulit niya." "Alam ko," kalmadong sagot ni Sandra. "Alam mo?" Sigaw ni Leandro. "So bakit ka pumayag? Bakit mo isusubo ang sarili mo sa demonyong yan?" Tinanggal ni Sandra ang kamay ni Leandro sa balikat niya. Tinitigan niya ito sa mata. Ang mga mata ni Sandra ay hindi luhaan. Ito ay mata ng isang taong may hawak na patalim. Dahil ito ang kailangan natin para matapos siya. Paliwanag ni Sandra. Gusto niya ng kasal? Ibibigay ko sa kanya ang kasal. Gusto niya ng public announcement? Ibibigay ko. Lumapit si Sandra kay Leandro. Sa araw na yon, Leandro, sa araw na inaakala niyang panalo na siya, doon natin siya dudurugin, hindi lang sa puso, kundi sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa kanya. Umiling si Leandro. Masyadong delikado. Nasasaktan ka na. "Hindi ako nasasaktan," sagot ni Sandra. "Galit ako. At ang galit na to, ang magtatapos sa kanya." Hinawakan ni Sandra ang pisngi ni Leandro. "Huwag kang hihinto ngayon, Leandro. Ikaw ang nagturo sa akin lumaban. Huwag mong bawiin ang espada ko." Natahimik si Leandro. Gusto niyang iligtas si Sandra. Gusto niyang ilayo ito kay Sebastian. Pero nakikita niya sa mata nito na hindi na ito mapipigilan. Bumuntong hininga si Leandro.
Isang mabigat na desisyon. Okay, suko ni Leandro. Pero sa oras na saktan kanya ulit, kahit sa harap ng maraming tao, papatayin ko siya. Biglang tumunog ang phone ni Sandra. Isang message mula kay Sebastian. Binasa ito ni Sandra at ipinakita kay Leandro. Bukas ng gabi, Grand Ballroom, i-a-announce ko na ang kasal natin. Wear white. Be perfect. Napangisi si Sandra ng mapait. Don't worry, Seb, bulong niya. It will be perfectly chaotic. Nagliwanag ang buong Grand Ballroom ng Shangri-La sa kislap ng mga kamera. Suot ang isang puting gown na simple pero elegante. Nakatayo si Sandra sa tabi ni Sebastian sa entablado. Hawak ni Sebastian ang bewang niya, mahigpit, waring nagmamay-ari. Pero alam ni Sandra na nanginginig ang mga daliri nito sa kaba. Sa harap nila, nakaupo ang mga board members, ang mga investors, at ang media. Nasa isang sulok naman si Kyla. Suot ang itim na dress, nakatingin ito ng masama kay Sandra. Pinapasok ito ni Sebastian para makita niya ang lugar niya. Isang kalupitan na tanging si Sebastian lang ang kayang gumawa. Nasa likod naman, malapit sa exit, nakatayo si Leandro. Nakasandal ito sa pader. Ang mga mata ay nakapako kay Sandra. Tumango ito ng bahagya. Oras na. Kinuha ni Sebastian ang mikropono. Ngumiti siya ng kanyang winning smile. Ang ngiting ginamit niya para lokohin ang mga investors, si Kyla at si Sandra sa loob ng 10 taon. Good evening, ladies and gentlemen, panimula ni Sebastian. Ang boses niya ay puno ng charm. Marami ang nagsasabi na ang tagumpay ng isang lalaki ay nasa kanyang trabaho. Pero ngayong gabi, aaminin ko, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang mapagmahal at tapat na asawa. Nagpalakpakan ng mga tao. Napangiwi si Sandra. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Sandra. Patuloy ni Sebastian habang hinihimas ang likod ni Sandra. Pero ang pag-ibig ay parati ring nagwawagi. Kaya ngayong gabi, gusto kong i-announce ang renewal ng aming vows at ang pagpirma ng aming bagong kontrata sa inyong lahat bilang patunay na stable at matatag ang kumpanyang ito. Inabutan si Sebastian ng isang baso ng champagne. Itinaas niya ito. To love and to success. Cheers! Sagot ng mga bisita. Dahan-dahang lumapit si Sandra sa mikropono. Sandali lang, sabi ni Sandra. Ang boses niya ay malinaw. Tumaginting sa buong ballroom. Tumahimik ang lahat. Tumingin si Sebastian sa kanya. Medyo naguguluhan. Wala ito sa script nila. May gusto rin sana akong sabihin, dagdag ni Sandra. Humarap siya sa mga investors. Tungkol sa tagumpay at katapatan na sinasabi ng asawa ko? Ngumiti si Sandra kay Sebastian, isang nangiting malamig pa sa bangkay. Seb, naalala mo nung sinabi mong walang makukuha sa'yo kahit 5 duling? Kumunot ang noo ni Sebastian. Sandra, anong ginagawa mo? Umupo ka na? Huwag kang mag-alala, sagot ni Sandra. Wala naman akong kukunin. Sa katunayan, may ibibigay pa nga ako sa'yo. Sininyasan ni Sandra si Leandro sa likod. Pinindot ni Leandro ang remote. Biglang namatay ang spotlight sa stage. Ang malaking LED screen sa likod nila, na kanina ay nagpapakita ng pangalan ng kumpanya, ay biglang nag-iba. Lumabas ang mga litrato. Hindi ito litrato ng kasal. Ito ay mga litrato ng bank statements, mga email conversation, mga resibo ng money transfers papunta sa mga offshore accounts na nakapangalan kay Sebastian Monteverde. At sa gilid, may mga litrato ni Sebastian at Kyla na naglalandian sa mga mamahaling resorts gamit ang pera ng kumpanya. Napasinghap ang buong ballroom. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng chairman ng board. Tumayo ito galit na namutla si Sebastian. Patayin niyo yan. Patayin niyo. Sigaw niya sa technical booth, pero hindi ito namamatay. Iyan, turo ni Sandra sa screen. Ang katotohanan, ninanakawan ni Sebastian ang kumpanya niyo sa loob ng 5 taon. Ang lifestyle niya,
ang mga regalo niya sa kabit niya. Tumingin si Sandra kay Kyla na ngayon ay nakatakip ang kamay sa bibig sa gulat. Ay galing lahat sa bulsa niyo. Sinungaling! Sigaw ni Sebastian. Sinubukan niyang agawin ang mic kay Sandra, pero mabilis na umakyat si Leandro sa stage at itinulak si Sebastian palayo. Bumagsak si Sebastian sa sahig. Tapos na ang laro, Sebastian, sabi ni Leandro. Nakatayo sa harap ni Sandra bilang proteksyon. Tumayo si Sebastian. Pula ang mukha niya, pero bigla siyang tumawa. Isang tawa na parang baliw. Akala niyo ba matatalo niyo ako? Sigaw ni Sebastian. Inayos niya ang kanyang gusot na coat. Humarap siya sa mga investors na ngayon ay nagtatawagan na ng pulis at abogado. Oo, kinuha ko ang pera. Bakit? Dahil ako ang nagpakahirap sa kumpanyang ito. Tumingin siya kay Sandra at Kyla ng may pang-uuyam. At kayong dalawa? Akala niyo ba may makukuha kayo sa akin? Wala. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay. Ipinapakita ang daliri na walang singsing. Wala akong asawa. Sandra, peke ang kasal natin. Kyla, peke rin ang pangako ko sa'yo. Lahat ng properties na nakapangalan sa akin, nakasangla na yan sa bangko. Lubog ako sa utang. Wala kayong makukuhang alimony o settlement. Humagalpak ng tawa si Sebastian. Tawa ng isang taong wala nang mawawala. I win. Wala kayong nakuha. I am free. Lumapit si Kyla at sinampal si Sebastian ng buong lakas. Pak! Hayop ka. Sabi mo tayo na. Sabi mo mayaman ka. Iyak ni Kyla. Tinulak lang siya ni Sebastian. Tumingin si Sebastian kay Sandra, nagahamon. O ano, Sandra? Iiyak ka na ba? Sayang ang effort mo. Wala akong pera. Kalmadong tinignan ni Sandra si Sebastian. Walang galit, walang awa. Hindi ko kailangan ng pera mo, Sebastian. Sagot ni Sandra. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang NBI. Mr. Sebastian Monteverde, sabi ng opisyal habang papalapit sa stage, you are under arrest for qualified theft, estafa, and falsification of public documents. Nanlaki ang mata ni Sebastian. Ang tawa niya ay biglang naputol. Teka sandali. Ang ebidensya na pinakita ko, paliwanag ni Sandra habang pinuposas ng pulis ang dating asawa. Isinumitik ko na yan sa NBI kaninang umaga, kasama ang testimony ng accountant mo na pumayag magsalita. Lumapit si Sandra sa mukha ni Sebastian. Sabi mo free ka? Sabi mo wala kaming makukuha? Ngumiti si Sandra. Ang nakuha ko, Sebastian, ay ang hustisya at ang nakuha mo ay habang buhay na kulungan. Habang hinihila ng mga pulis si Sebastian palabas, nagwala ito. Sandra, bawiin mo to. Mahal kita. Sandra. At nang makita niyang hindi natitinag si Sandra, bumaling ang sigaw niya sa galit. Wala akong minahal sa inyo. Ginamit ko lang kayo. Mga tanga. Tanga kayong lahat. Tuluyan nang nawala ang boses ni Sebastian sa labas ng ballroom. Naiwan ang katahimikan. Napaupo si Kyla sa sahig, umiiyak, realization na nasira ang buhay niya para sa wala. Tumingin si Sandra kay Leandro. Tapos na. Pero bakit imbes na gaan ng loob, parang may kung anong bigat pa rin sa puso ni Sandra. Pagod na pagod siya. Lumapit si Leandro at inalalayan siya. Umalis na tayo dito. Bulong ni Leandro. Tumango si Sandra. Hindi na siya lumingon sa mga taong nagbubulungan. Hindi na siya lumingon kay Kyla. Naglakad siya palabas, hawak ang kamay ni Leandro. Pero sa isip niya, isa lang ang tanong. Ngayong tapos na ang palabas, sino na ako? Tahimik na ang paligid. Ang kaninang magulo at maingay na ballroom ay parang isang panaginip na lang. Nakatayo si Leandro sa may balcony ng hotel, hinihit-hit ang huling usok ng kanyang sigarilyo. Sa ibaba, nakikita niya ang mga ilaw ng police mobile na papalayo. Dala si Sebastian. Tapos na. Nanalo sila.
Pero bakit parang walang nanalo? Lumingon si Leandro sa loob. Nakaupo si Sandra sa isang bench sa hallway. Nakayuko. Walang kibo. Mukha itong isang sundalo na nakaligtas sa gera, pero nawalan naman ng tahanan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita ni Leandro si Kyla. Hindi ito umalis. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa pader, at tulalang nakatingin sa kawalan. Wala na ang tapang. Wala na ang yabang. Nakita ni Leandro na tumayo si Sandra. Dahan-dahan itong lumapit kay Kyla. Hinigpitan ni Leandro ang hawak sa railings ng balcony. Handa siyang sumugod kung sakaling manakit si Kyla. Pero nanatili lang siya sa pwesto. Gusto niyang makita kung paano tatapusin ni Sandra ang kabanatang ito. Kyla, tawag ni Sandra. Mahina lang, pero umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Nag-angat ng tingin si Kyla. Mugto ang mga mata. Ano? Basag na sagot ni Kyla. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Sige lang, gawin mo na. Deserve ko naman. Inasahan ni Leandro na magsusumbat si Sandra na ibubuhos nito ang lahat ng galit, pero bumuntong hininga lang si Sandra. Dumukot ito ng tissue sa kanyang bag at iniabot kay Kyla. Tumayo ka na dyan, sabi ni Sandra. Masakit ang sahig. Tiningnan ni Kyla ang tissue, tapos kay Sandra. Muling tumulo ang luha ng babae. Bakit? Iyak ni Kyla. Inagaw ko ang asawa mo. Sinira ko ang buhay mo. Oo, ginawa mo yon, sagot ni Sandra. Walang kaplastikan. At galit pa rin ako sa'yo. Hindi kita mapapatawad agad-agad. Baka hindi na nga kita mapatawad kahit kailan. Umupo si Sandra sa tabi ni Kyla. Hindi masyadong dikit, pero sapat para marinig sila ni Leandro. Pero pareho lang tayong naging tanga sa iisang lalaki. Patuloy ni Sandra. Naniwala tayo sa mga pangako na hangin lang pala. Hindi ikaw ang kalaban ko, Kyla. Siya. At ngayong wala na siya. Ayoko nang magdala ng bigat. Tumayo si Sandra at inilagay ang tissue sa kamay ni Kyla. Umuwi ka na. Ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong hayaang ang kwento mo ay magtapos sa pagiging kabit lang ng isang kriminal. Tinalikuran ni Sandra si Kyla at naglakad palayo. Pinanood siya ni Leandro. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangan ng proteksyon, hindi na kailangan ng savior. Buo na si Sandra at doon naramdaman ni Leandro ang kirot. Kung buo na si Sandra, kailangan pa ba siya nito? Bumalik sila sa apartment. Tahimik ang biyahe. Pagdating nila, agad na pumasok si Sandra sa kwarto. Pagod na ako, Leandro, sabi nito bago isinara ang pinto. Bukas na tayo mag-usap. Naiwan si Leandro sa sala. Naupo siya sa sofa, sa parehong sofa kung saan sila nagplano, nagtawanan at nagdamayan. Tumingin siya sa paligid, ang mga damit na binili nila, ang mga script na ginawa nila. Lahat yon, props lang para sa isang palabas. Ngayong tapos na ang palabas, ano na sila? Mahal niya si Sandra. Alam niya yon. Higit pa sa awa, higit pa sa paghihiganti. Pero alam din niya ni Hanya na si Sandra ay bagong laya lang mula sa 10 taong kulungan. Kung mamahalin niya si Sandra ngayon, baka maging rebound lang siya. Baka maging panakip butas. O baka maging crutch na naman na aasahan ni Sandra. Ayaw niyang maging Sebastian 2.0. Kailangan ni Sandra na tumayo sa sarili niyang mga paa. Kailangan niyang matutunang mahalin ang sarili niya ng mag-isa bago siya magmahal ng iba. Tumayo si Leandro. Kinuha niya ang kanyang duffel bag. Nagsimula siyang mag-impake. Ilang damit lang. Hindi niya kailangan ng marami. Pagkatapos, dumukot siya sa bulsa. Inilabas niya ang lumang singsing, ang singsing na para sana kay Kyla. Lumapit siya sa basurahan at walang pagdadalawang isip na itinapon ito. Clank! Tapos na siya sa nakaraan. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Isang bagong singsing. Simple lang, isang silver band na may maliit na perlas. Binili niya ito nung isang araw habang hinihintay si Sandra sa salon. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa.
Kumuha siya ng papel at ballpen. Nagsulat siya. Mabilis. Puno ng emosyon ang bawat letra. Kinaumagahan, lumabas si Sandra ng kwarto. Magaan na ang pakiramdam niya. Handa na siyang magsimula ulit. Handa na siyang kausapin si Leandro tungkol sa kanila. Leandro? Tawag niya. Walang sumagot. Leandro, gising ka na ba? Magluluto ako ng... Natigilan si Sandra. Malinis ang sala. Wala na ang mga gamit ni Leandro. Ang tanging naiwan ay isang tasa ng kape na malamig na at isang piraso ng papel na may nakatungtong na maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Kinabahan si Sandra. Lumapit siya agad. Kinuha niya ang sulat. Binasa niya ito at habang binabasa niya, naririnig niya ang boses ni Leandro sa kanyang isipan. Sandra, tagumpay tayo. Wala na si Sebastian. Malaya ka na. Pero ang kalayaan, hindi ibig sabihin ay lilipat ka lang sa ibang kulungan. Sa loob ng ilang linggo, naging mundo natin ang isa't isa dahil sa galit. Dahil sa sakit. Ayokong mahalin mo ako dahil lang ako ang nandyan nung wasak ka. Ayokong maging panakipbutas. At ayokong maging dahilan kung bakit hindi mo mahanap ang sarili mong lakas. Mahal kita. Totoo yon. At dahil mahal kita, aalis muna ako. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Aayusin ko ang puso ko na nasira din ng nakaraan. Para kapag hinarap na kita ulit, buong-buo na ako. Para kapag minahal kita, walang halong lamat. Ang sing-sing na yan ay hindi engagement ring. Yan ay promise ring. Pangako na babalik ako. Huwag mo akong hanapin. Hayaan mong ang tadhana ang magtagpo sa atin ulit kapag pareho na tayong handa. Magpalakas ka, my queen. Leandro. Napaupo si Sandra sa sahig. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. At ng pag-asa. Binuksan niya ang maliit na kahon. Isinuot niya ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Sakto ito. Tumingin siya sa bintana kung saan sumisikat ang araw. Maghihintay ako, Leandro. Bulong niya sa hangin. Maghihintay ako. 1 taon na ang lumipas. Amoy bagong lutong tinapay at matapang na kape ang bumalot sa maliit pero maaliwalas na cafe sa Tagaytay. Sa labas, nakasabit ang wooden sign na Sandra's Haven. Punong-puno ang loob ng mga customer. May mga nagtatawanan, may mga nagkukwentuhan. Sa likod ng counter, busy si Sandra. Naka-apron siya na kulay beige. Ang buhok niya ay nakapusod ng simple, pero ang mukha niya ay maaliwalas. Wala na ang mabibigat na makeup na itinuro ni Leandro noon. Wala na rin ang mga mamahaling alahas na pilit na ipinasuot ni Sebastian. Ito si Sandra. Simple, masaya, malaya. Ma'am Sandra, pa-order daw po ng 2 pang blueberry cheesecake sa table 5. Sigaw ng kanyang assistant na si May. Coming! Masiglang sagot ni Sandra. Inayos niya ang order ng mabilis. Dati, ang pagluluto ay obligasyon niya para sa asawang hindi marunong makontento. Ngayon, ang bawat hiwa ng cake na isinisilbi niya ay simbolo ng kanyang tagumpay. Mula sa perang nakuha niya sa pagbenta ng mga lumang alahas na regalo ni Sebastian noon, itinayo niya ang negosyong ito. Walang tulong ng lalaki. Sariling pawis, sariling diskarte. Bandang 5:00 ng hapon, medyo humupa na ang dami ng tao. Pinunasan ni Sandra ang counter. Sumasakit ang likod niya, pero masarap na pagod ito. Napatingin siya sa kanyang kamay. Sa kanyang daliri, suot pa rin niya ang simpleng silver ring na iniwan ni Leandro. 1 taon, walang tawag, walang text. Minsan, napapaisip si Sandra kung babalik pa ba ito. Baka nakahanap na ito ng iba. Baka nakalimutan na siya. Pero sa tuwing tinitignan niya ang singsing, nararamdaman niya ang pangako. Maghihintay ako. Tingaling! Tumunog ang chime sa pinto. Hudyat na may pumasok na customer. Hindi nag-angat ng tingin si Sandra. Busy siya sa pag-aayos ng kaha.
Sorry po, closed na kami para sa dine-in. Magalang na sabi ni Sandra. Take out na lang po ang available. Walang sumagot. Narinig lang ni Sandra ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa counter. Mabibigat na yabag. Pamilyar. Huminto ang tao sa tapat niya. Kahit ba sa dating business partner closed pa rin, natigilan si Sandra. Ang boses na yon, ang baritonong boses na naging sandalan niya noong panahong gumuguho ang mundo niya. Dahan-dahan, parang slow motion, nag-angat ng tingin si Sandra. Sa harap niya, nakatayo si Leandro. Ibang-iba na ang itsura nito. Wala na ang gusot na damit ng isang lasenggo. Wala na rin ang suot na tuxedo ng isang mapagpanggap na mayaman. Naka-polo shirt lang ito, na puti at faded jeans. Ang balat niya ay medyo umitim, parang laging nasa araw. Pero ang mga mata niya ay payapa. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ngumiti si Leandro, yung totoo, yung abot hanggang mata. Hi Sandra, bati nito. Nabitawan ni Sandra ang hawak niyang ballpen. Leandro, bulong niya. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Lumabas siya mula sa likod ng counter at lumapit kay Leandro. Gusto niya itong yakapin pero nahihiya pa siya. Buhay ka pa pala. Biro ni Sandra. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses niya. Tumawa si Leandro. Muntik na hindi. Ang hirap palang mag-backpacking sa buong Pilipinas ng mag-isa. Saan ka galing? Kung saan-saan, sagot ni Leandro. Tinitigan niya si Sandra. Hinanap ko ang sarili ko sa dagat, sa bundok. At sa bawat lugar na puntahan ko, isa lang ang nare-realize ko. Humakbang palapit si Leandro, na kahit saan ako magpunta, ikaw pa rin ang gusto kong uwian. Namula ang pisngi ni Sandra. Kilig? Ganito pala ang pakiramdam ng kiligin na walang halong takot o pagdududa. Napatingin si Leandro sa kamay ni Sandra. Nakita niya ang silver ring. Lalong lumawak ang ngiti ni Leandro. Suot mo pa rin, mahinang sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa daliri ni Sandra. Itinaas ni Sandra ang kanyang kamay at tinignan ng singsing. Kumislap ito sa ilaw ng kafe. Sabi mo, promise ring. Sagot ni Sandra. May halong biro pero nangingilid ang luha. Tumutupad naman ako sa usapan. Ang tagal mo lang talagang bumalik. Napakamot si Leandro sa batok. Tila nahihiya. Kinailangan ko lang siguraduhin, paliwanag ni Leandro. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Ang distansya nila ngayon ay sapat na para marinig nila ang paghinga ng isa't isa. Siguraduhin ang ano? Tanong ni Sandra. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Sandra. Mainit. Totoo. Hindi na ito ang kamay ng magkakasabwat sa krimen. Ito ay kamay ng taong mahal niya. Na hindi ako babalik sa'yo para lang gamutin ang sugat ko. Seryosong sabi ni Leandro. Bumalik ako dahil ikaw ang gusto ko. Ikaw, Sandra. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil mahal kita. Napangiti si Sandra. Isang patak ng luha ang tuluyang dumaloy sa pisngi niya. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Hindi mula sa isang manlolokong asawa, kundi mula sa isang lalaking marunong maghintay at magpahalaga. So, basag ni Leandro sa madamdaming eksena, ibinalik ang dating mapagbirong tono. Tumingin siya sa paligid ng kafe. Successful ka na, Ma'am Sandra. Maganda ang negosyo. Masarap ang kape. Pinunasan ni Sandra ang luha niya at tumawa. Oo naman. Magaling ang mentor ko eh. Baka naman hiring ka? Tanong ni Leandro, nakangisi. Wala kasi akong trabaho ngayon. Baka kailangan mo ng assistant o dishwasher. Tinaasan siya ng kilay ni Sandra, gaya ng ginagawa niya noong nagpapanggap pa silang mag-asawa. Depende, sagot ni Sandra. Anong qualifications mo? Tumuwid ng tayo si Leandro. Inayos ang kwelyo ng polo shirt. Well, panimula niya, loyal ako. Subok na matibay. Magaling akong maghintay. At higit sa lahat, kaya kong ipagtimpla ng kape
at pagsilbihan ang isang reyna habang buhay. Natawa si Sandra ng malakas. Ang gaan. Ang saya. Mataas ang standards ko, Mr. Leandro. Hamon ni Sandra. Handa akong mag-apply, sagot ni Leandro sabay kindat. Kahit partner position agad. Payag ako kahit walang sweldo. Basta may libreng yakap. Hindi na nakapagpigil si Sandra. Niyakap niya si Leandro. Mahigpit. Niyakap siya pabalik ni Leandro. Mas mahigpit pa. Parang sinasabi ng yakap na yon na hinding-hindi na kita bibitawan. Sa labas ng bintana, papalubog ang araw sa Taal Lake. Kulay kahel at lila ang langit. Naisip ni Sandra ang nakaraan. Si Sebastian, si Kyla, ang sakit, ang galit, ang paghihiganti. Parang ang layo-layo na ng mga alaalang iyon. Parang nangyari sa ibang buhay. Dati, akala ni Sandra, ang tagumpay ay ang makitang bumagsak ang mga taong nanakit sa kanya. Akala niya, ang kaligayahan ay nasa paghihiganti. Pero habang yakap siya ni Leandro, sa loob ng cafe na pinaghirapan niya, na-realize niya ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon, ang pagbuo sa sarili na winasak ng iba, at ang pagbubukas muli ng puso, kahit natakot, dahil alam mong may naghihintay na totoong pag-ibig sa dulo. Kumala si Sandra sa yakap at tinitigan si Leandro. Tanggap ka na. Bulong ni Sandra. Talaga? Tuwang-tuwang tanong ni Leandro. Start na ba ako bukas? Ngumiti si Sandra at hinawakan ang kamay ng lalaki. Start ka na ngayon, sagot niya. At sa gitna ng amoy ng kape at matatamis na tinapay, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Sandra. Hindi na ito kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pag-ibig na totoo. At ito ay magtatagal, higit pa sa anumang kontrata, higit pa sa anumang singsing. Dahil ito ay pinili at ito ay wagas.